At sabi niya sa kanyang kausap, sabi niya ganyan, pwede ba, bibigay ko na sa iyo yung susi. Kasi aalis ako. Ngayon, pagdating mo doon, wag mo lang intindihin yung Rottweiler ko, ha? Wag mo lang intindihin yung mabait naman yun. At ito lang ang pakiusap ko sa iyo. Wag mong kakausapin yung aking parot. Maliwanag ba? Ayan ha, maliwanag yung instruction. Wag mong kakausapin yung parot. Eto na ngayon. Nagpunta na siya. Totoo nga. Nakakatakot yung Rottweiler. Parang laki. Pero mabait naman. Ganyan lang, nakaganon lang siya. Eto na, nagtatrabaho na siya. Etong parot, salbahay pala to. Mapang-insulto, sabi niyo sa nagtatrabaho. Alam mo, ang pangit mo. Ang baho mo pa. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Hindi ka na nahiya. Ganyan, ang dami pa ulit-ulit yun, ha? Hindi na nakatiis yung naggagawa. Sabi niya, ikaw parot ka, ha? Pag hindi ka tumigil, sasakaling kita. Ganon, sabi ng parot. Brutus, attack! Anong ibig sabihin? No? Tataka kayo. Bakit natin kinikwento yan sa inyo? Since pinag-uusapan natin yung who is in control, sometimes people who are in authority, pag may binigay na instruction, pakinggan mo ng mabuti. Dahil mas higit nilang nalalaman kung ano mangyayari sa'yo. And itong tao na to, hindi niya pinansin. And oftentimes, yun ang ating problema. We believe that God is in control. Pero, hindi natin pinapansin ang kanyang mga instructions. Kaya nagtataka tayo, bakit ang ating buhay nagkakandawindang-windang? Kaya huwag niyong kakalimutan ito, ha? Kapag tayo po ay nagkakaproblema at mayroong mga parot sa paligid niyong parang iniinsulto ka, relax ka lang. Baka si Brutus ang makakatagpo mo. Nagkakaintindihan? Napuntahan na natin. Ito po ang ating pag-usapan. So, sabi ho ng Panginoon Diyos, kaya ayaw ng tao minsan na mayroong in control of them. Parang mayroong nagdidikta sa kanila ng kalang gagawin. Kasi they often think of God, pag naisip nila yung control, absolute power corrupts absolutely. Kasi sabi ng Panginoon, hindi ganoon. Kaganda ng pagkakasabi ni Jerry Bridges. Sabi niya, no plan of God can be thwarted. Itong ibig sabihin ng kontrolado ng Diyos. Walang plano ang Diyos na pwede mong baguhin at sirain. Pag gumilos siya, walang makapagbabago nito. Kapag siya po ay parang pag niligian niyan, hindi mo siya pwedeng pigilan, sabing ganoon. At hindi mo siya pwedeng tutulan. Yun ang sinasabi niya. You cannot give him a bring account for his action. Hindi mo siya pwedeng hatulan. And sabi niya, God does as He pleases. Gagawin niya kung anong gusto niya. Only as He pleases, ha? Kung ano lang gusto niya. Sabi niya, works out every event to bring about the accomplishment of His will. Lahat ng pangyayari na mangyayari at ipapahintulot niya, yun ay ayon lamang sa kanyang kagustuhan. Nasusundan po. Tuloy tayo. And sabi niya, such a bare unqualified statement of the sovereignty of God would terrify us if that were all we knew about God. Kung yun lang ang alam natin tungkol sa Diyos, yung kalang kaya niyang gawin, ano lang yung gusto niya, at walang makakapagpigil sa Kanya, parang nakakatakot. Tama ba? Parang nakakatakot naman to. Pero hindi. But God is not only sovereign, He is perfect in love and infinite in wisdom. Sa madalit salita, ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, ang hinahangad niya sa mga taong nagmamahal sa Kanya, yung pinakamabuti para sa kanila. He always seek for the highest good. At hindi lang yon, yaman din lamang siya po ay omniscient. Alam niya rin kung anong pinakamabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya. Tama po ba? At hindi lang yon. At ang napakasarap pa, siya ay makapangyarihan. Kaya niyang isagawa yung pinakamabuti at pangako niya para sa mga nagmamahal sa Kanya. Yun ang dahilan kung bakit we are to be grateful for God's sovereign grace. Dahil hindi siya kumikilos o nagkukontrol dahil lamang sa makapangyarihan siya. But His control is because He is gracious. Okay po ba yan? Pakisabi mo sa katabi mo, mapagpasalamat ka sa Diyos dahil sa Kanyang mabiyayang pamamahala. Bago tayo magpatuloy, let's have a quick review. Nakita ho natin
na doon sa unang bahagi ng ating pag-aaral ng Roma, especially for those na hindi pa ito nasundan, kung hindi man po ninyo sundan, panoorin niyo po sa ating mga YouTube channel, sa Facebook channel, nandoon po, makikita niyo po roon, para makita niyo po yung mga pinag-uusapan natin. Ano ba talaga problema natin? Hindi ang problema mo, hindi asawa, hindi trabaho, hindi pera, hindi kung ano yung nangyayari sa atin. Ang problema natin, kasalanan. No? Kaya kailangan natin ng katwiran. Hiwalay tayo sa Diyos, kaya tayo napapaaway sa ibang tao, wala tayong kapayapaan sa loob. And yet, God offers us salvation. Sabi ng Panginoon Diyos, dahil hindi hiwalay tayo, wala ka masandalan. Ako pa naman na may control. Kaya, nag-o-offer ako sa iyo ng pagkikipagkasundo. Siya na nag-o-offer, ha? Kaya naman, in-offer niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. That you can, na mararanasan mo itong kaligtasan na to, o itong, offer of reconciliation sa magitan ng pananampalataya. Pananampalataya, tulad ng pananampalatayang ipinamalas ni Abraham. Nakukuha mo natin. Ngayon na ikaw ay napawalan sala na, sabi ng Panginoon Diyos, ito ang blessing sa iyo. Ikaw ngayon ay kakampi ko na. Kanya lamang, meron ka ng kaaway na bago. Dati ang kaaway mo ang Diyos. Mas mahirap yon kasi siya ang pinakamakapangyarihan. Ngayon, kakampi mo na siya, kaaway mo na ang mga dati mong kasanayan. Nakiintindihan niyo po kasi may nasarili tayong kasanayan eh. At higit sa lahat, kaaway na natin ang prinsipe ng kadiliman. Ito naman, laban na within and without. Within as in yung kasanayan natin dati, at obviously, that spirit of darkness working against us. Ngayon, bigla hong pumasok yung issue ng sovereignty. Bakit? Kasi nangako ang Diyos na siya po ang in control sa lahat ng bagay. Katulad nung sabi nito. Sabi niya, we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Sa madalit salita, walang bagay na nangyayari na kokontra sa direksyon ng Diyos. At ito ay blessing sa mga nagmamahal sa Diyos. Diba? To those who love God, to those who are called according to His purpose. Isipin mo ang sarap ng pangako ng Diyos. Sabi niya, lahat ng mangyayari, ikabubuti mo. Hindi mo ikasasama. Kaya lang, kapag ayaw mo si God, masama sa iyo yan. Sigurado ko, kung hindi ka kakampi kay God, hindi mo kakampi si God, ay lahat ng mangyayari, kahit mabuti o masama, at the end, mukhang magiging masama. Pero sa mga anak ng Diyos, kahit ano pang nangyayari, because God is in control, lahat ng ipapahintulot niya ay para sa ikabubuti natin na nagmamahal sa Diyos. Are you following? Di ba? Ang sarap na laking comfort na yun. Parang, wow, kahit na, yung taas ng gasolina, praise God. Talagang blessing talaga ni God. No? Amazing siya, tumaas yung gasolina. Saka naman ako nakabili ng bike. Di ba? Parang, oo nga, nung galing timing Di ba? Grabe, kung kailan napakamahal na pamasahe, saan naman ako na work from home? Oy, grabe Parang nantinan niyo po, may kilos ang Diyos na kakaiba Na magugulat ka na lang, Lord, amazing ka talaga. At hindi lang, yung kahit na masabihin natin hindi maganda dahil sa pagsunod mo sa Diyos, nausig ka, natanggal ka sa trabaho, hindi pa rin yun masama. Bakit ka mo? Because the ultimate good ay bibigay siya ng Diyos, nakahanda siya sa eternal glory para sa ating lahat. We may not receive it here on this earth, but it is a promise of God. Kaya ang sarap isipin na, wow, lahat ng bagay para sa Kanya at walang makakapagsulsul sa Kanya. Tingnan niyo, sabi niya, works all things after the counsel of His will. Halimbawa lang, meron kang boss, tapos merong mga sip-sip na kaopisina, di ba? May mga sip-sip na kaopisina Ikaw dapat niya ipopromote. Sir, yung grabe yan, sir. Pag nakatalikod ka, sir. Naku, ano-ano ginagawa niyan, sir. Di ko naman, po-promote ko pa naman na sana yan Kung isa naapektuhan sila, tama? Pero si God, hindi mo pwedeng masulsulan. Walang pwedeng sumulsul kay God. Pag dinesisyonan niya, walang magkaka-impluensya sa kanya. Di ba? Ang sarap ng ganun. Kaya alam ni God, ang ganda, promotion does not come from the east or from the west. Naintindihan niyo? Halimbawa sa trabaho, parang mayroong nagkokompetensya ng promotion. Ikaw na dapat, pero laging may sip-sip Hindi mo maalis yun. May sip-sip talaga. Pero kahit anong kasipsipan yan, ang promotion manggagaling sa Diyos. Bakit siya pa rin na na-promote, hindi ako? Ibig sabihin, hindi mabuti sa iyo yung promotion.
Kasi hindi ipagkakait ng Diyos ay isang bagay na mabuti sa atin. Kapag hindi binigay sa'yo, hindi mabuti. We can take comfort because God is in control. Walang bagay na hindi nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ganun pa man, lahat ng ating pagpili, all of our choices, lahat ng ating pagpili, responsibilidad natin. Okay ba yan? Tayong mananagot sa bawat desisyon at pagpiling gagawin natin. Kaya nga sabi natin noong nakaraan, believe and be saved. Bagamat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, binigyan tayo ng kalayaang magdesisyon. Kaya ang ating pag-uusapan, God's gracious sovereignty. Ito po itatalakay ng Romans 11. God's election, God's wisdom, and God's kindness and severity. Simulan natin sa Romans 11. Okay. I say then, God has not rejected His people. Has He? Sabi niya, far from it, for I too am an Israelite, a descendant of Abraham of the tribe of Benjamin. So anong tinutukoy ni Paul? Now, look at this. Kung tayo pinangakuan ng Diyos that He will not leave us nor forsake us, kung tayo pinangakuan ng Diyos that all things work for good for those who love Him, bakit ang Israel? Naalala nyo na sila ay may tipanan ng Diyos tulad ng tipanan ng ating naranasan? Bakit sila? Hindi sila sumusunod kay Kristo. Bakit sila? Tinanggihan ba sila ng Diyos? Now, lalong-lalo nyo ma-appreciate yung sulat na to. Ngayon kasi, hindi natin masyadong makita yung significance. Pero noong mga panahon na sinusulat to at mga kasaysayan na kung saan, from 70 AD down to 1,948 years. Naintindihan nyo kung gaano katagal yon. Wala ang Israel. Wala na sila. Yung bayan ng Israel, wala na doon ang Israel. Nangagkalat na silang lahat. Nai-imagine nyo ba yon? Sabi ng Lord, God is in control. Pinatulog ka niya, okay, decision mo yan eh. Joke lang. Balik tayo. So, sabi niya, teka muna, bakit itong Israel? Anong kinalaman yan sa ating mga pinag-uusapan? Pinag-uusapan natin yung sovereignty ng Diyos. Anong kinalaman niya Israel? Alam niyo ba kung bakit? Babalikan natin to si Paul, ha? Pero ito muna. Ano pa itong Israel? Tingnan niyo naman, ang Israel, napakaliit na bayan. Ito lang ang Israel, laki-laki ng mundo. Para maintindihan niyo ito, ang liit ng Israel. Bakit kailangan natin pag-usapan yan? Anong meron dyan sa Israel na yan? Ito ang amazing ha, sa kasalukuyan. 0.2% lamang ang populasyon ng Israel. Napakaliit. Pero, ang lupit, yung kaninang, isipin nyo, yung sa Nobel Prize winners, 22% sa kanila. Tapos, isipin nyo sa laki ng, sa dami niyan, yung 22 sa kanila. Grabe ang himala sa Israel. Pag-isipan niyo mabuti ha. Wala na yung bayan ng Israel na yan. Pero, ayon sa Biblia, na siyang ating inaaral, na naging interesado ang maraming tao. Bakit? Because from that Old Testament scripture, dumating ang katibayang, dumating si Jesus Christ, at wala pang nangyari sa tanang kasaysayan ng tao, may isa na nabuhay magmuli pagkatapos mamatay. Pagkatapos ng 3 araw. Are you following? So naging aware ang mga tao ngayon, ang buong mundo, pinag-uusapan. Kaya nga meron tayong Christmas. Isipin mo, bakit magse-celebrate ng Christmas? Apektado ang buong kasaysayan. Biro mo, pagdating ng Pasko, biglang ang daming tao, ngayon palang daming tao sa pamilihan. Di ba? Nagkakagulo. Bakit? Bakit ganun tayo ka-concern? Di ba? Kasi doon yung maintindihan, may pangyayari dito sa bayan ng Israel na ito. Bagamat maliit na naka-apekto sa takbuhin ng buong mundo. Na pag-isipan niyo mabuti, balikan natin ang Israel para maintindihan ninyo. Sobrang himala niyan. Noong 1948, May 14, sila po ay naging bayan muli. Dahil sinabi ng Diyos na sila'y magkakawatak-watak. Nasira po ang kanila pong templo. Nagkandawatak-watak po sila. Nagkalat po sila sa iba't ibang bayan. Nagkalat po sila, lalo na sa bandang Europa. Pero amazing, isipin nyo, pwede pa bang magpatuloy yung lahi na yon kung 1,938 na o 48 nang nawawala? Hello? Parang imposible, no? Hindi sila pwede pumasok sa bayan ng Israel mismo, ha? Bawal sila doon. Ngayon, ito pa. So, nung sila po'y pinabalik,
Alam mong may kamay ang Diyos sa kanila eh. Bakit? Isipin nyo, ginera kaagad sila ng mga karatig bayan. Nilabanan silang lahat. Hindi sila nanalo sa napakaliit na ito. Itong mga ito, nilabanan siya. Ang liit lang yan. Panalo pa siya. Nung minsan, sila po ay nagse-celebrate ng Yom Kippur. Sila po ay nag-aayuno. Bigla hong, ay, dito pala yung mic. Gulat lahat. Pati natutulog, nagulat eh. Sorry. Gera kasi yun, gera. Ostiano. Eto na. Sabi nga nun, ano nangyari? Tapos nakakatuwa talaga. Kasi in 6 days, natalo nila yung kalaban. Nasakop pa yung Mount Sinai. Naintindihan ninyo? Grabe, bakit sa liit nang yan? Agriculturally, 2/3 of their lands, desierto. Ngayon, isipin ninyo, kaya nilang pakainin ang buong mundo. Tayo, doon, problema tubig pero kaya ang tanim nila, malalago. Tayo, laging inuulan at binabaha. Walang tubig. Di ba himala din yan? Sila himalay. Sobrang himala nila. Wala silang tubig pero napapalago nila yung halaman. Di ba? Kaya nakakagulat. Yung mga bundok natin, sa ulan ng ulan, naubos yung mga puno. Ayaw mabasa. Nagtaguan sila. Naintindihan natin, hindi ko ini-insult ang Pilipinas, but I'm just telling you, kung bakit ang kamay ng Diyos makikita ninyo sa bayan ng Israel. Nakukuha natin. Ngayon, lengguwahe. Pero inyo, yung iba nating mga kababayan, pumunta lang sa Amerika, hindi na makapag-English, ay makapag-Tagalog. Nakaka-surprise. Sabi niyo, kamusta ka na? I'm sorry, I don't understand you. I'm sorry too. You know, I didn't know. Because, you see, you're very Filipino. Yeah, I've been here for 2 weeks. You see, I cannot understand Filipino anymore. 2 weeks lang. Eto, thousands of years na sa ibang bansa, hindi nila nawala yung salitang Hebreo. Can you imagine? That's a miracle in itself. Kasi wala naman nagsasalita ng Hebrew eh. Nakuha niyo po? Kaya nakakagulat. Nakakagulat talaga. Talaga sobrang dami ng himala. Ngayon, bakit? Listen to this. Ito sabi ni Paul. But from the standpoint, Lord, of God's choice, they are beloved, or sa English ng Amerikano, beloved for the sake of the fathers. Are you following? Sabi niya, dahil sa pagpili ng Diyos, principle of election, dahil sa pagpili ng Diyos, sabi niya, at pangako ng Diyos sa kanyang mga ninuno, sabi nga noon, mahal na mahal sila ng Diyos. Yun ang isang amazing na dapat natin huwag kakaligtaan. Minsan iniisip natin parang iniwan na ako ng Diyos, parang napabayaan na ako ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos parang hindi nangyayari. Relax ka lang. Si God kumikilos at hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Minsan yung mga magulang sasabi, Lord, paano ng anak ko? Paano na? Tuloy ka lang kasi hindi mo alam. Ang Diyos hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Nagkakaintindihan? Now, sasabi ni Paul, sa totoo lang, sasabihin sa iyo, paano kakalimutan ng Diyos? Sa totoo, ang ibig sabihin nito, ganito, noong tinanggihan ng Israel, si Jesus Christ, na kanilang inaasahang dumating na Mesyas, pwede nang lipulin ng Diyos ang buong Israel. Tapos na yan. Wala nang Israel, as in zero. Wala ka nang makikilalang Israel. Tapos na. Pero hindi ginawa yun ng Diyos. Nagkakaintindihan? Bakit? Ano sabi ng Lord? Anong ginawa ni Paul? Sabi ni Paul, ito ang unang halimbawa. Hindi pa pwede. Kinalimutan na ba ng Diyos ang kanyang mga tao? Hindi pa pwede. Minsan ganun ang pakiramdam natin that somehow we felt we are rejected by God. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. Nagkakaintindihan po? Pakisabi sa katabi mo, hindi nakakalimutan ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Kaya huwag mo isipin na parang iniwan ka na. Now listen. Sabi niya, for I too am an Israelite, a descendant of Abraham of the tribe of Benjamin. Ako nga mismo eh. Sabi niya, ako dapat, kung meron akong dahilan na dapat, wala na rin ako. Pero dahil sa awa ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, sabi niya, ito, ang halimbawa na hindi pa tinanggihan ng Diyos ang Israel. Naintindihan? Bakit? Sino ba to si Paul? Sabi niya, that Christ Jesus came into the world to save sinners among whom I am foremost of all. Bakit ganun siya kasama? Ang sama ni Paul, kung sa panahon natin yan, religious terrorist siya. Hinahabol niya yung mga Christian, pinapapatay niya at pinakukulong. Hindi ka ba matatakot yan?
Isipin mo kung buhay si Paul ngayon at di pa siya Christian, at tayo mga Christian hahabulin, tapos pakukulong, nako, palagay ko, wala na nagsiservice ngayon. Naintindihan po? Hello? Pag nakita ka ni Paul, oy, ikaw, anong ginagawa nito? Hindi po, nakikitulog lang po talaga ako. Kasi malamig dito eh. Hindi po talaga. Di ba? Wala lang po talagang mapuntahan. Ito lang po masarap patulugan. Sigurado ko, sa takot lang natin. Ganon si Paul. Pero sabi niya, yet for this reason, I found mercy. So that in me, as the foremost Jesus Christ might demonstrate His perfect patience as an example of those who would believe in Him for eternal life. Minsan isip natin, itong asawa ko, wala na itong pag-asa, hindi na ito magbabago. Lord, labo yun, sabi niyo, tutulungan mo ako. Ano ka ba? Si Paul nga, ang sama na ugali eh. Niligtas ng Diyos eh. Hindi niya tinanggihan. Israel is somehow a picture to all of us of God's faithfulness. Yan ay larawan ng katapatan ng Diyos. Kung sabi mo, Lord, labo na ng anak ko, talagang sumadsad na siya ng gusto. Relax ka lang, si Paul sadsad din. Hindi, pero kinabol ng Diyos yan. God never forgets His promise. Are you following? Well, Lord, sumasama ng pasama yung mundo. Relax ka lang. Relax, I'm in control. Di ba kaya nare-relax kayo? Yan sinasabi ng Panginoon. Pero itong gusto matutunan ng Diyos. Tingnan nyo. Sabi niya, God has not rejected His people whom He foreknew. Alam niyo yung foreknew? Sabi niya, alam ko yan mula beginning to end. Alam ko kwento ng Israel. Hindi ko sila i-reject. I know that they will reject me, but I will never reject them. Nagkakanindihan po? At hindi lang yon, yung foreknew, for love. Mahal ko na yan nung pasimula dahil yan ang aking tinalaga. Look at this. At hindi nyo ba alam sa sinabi ng kasulatan? Ay, balik ka ulit ka sa kasulatan. Kaya napaka-importante, we know the scripture. Sabi niya about Elijah. Naalala si Elijah? Magpapakamatay na si Elijah. Sabi nila, Lord, ang labo naman eh. Naglilingkod ako sa iyo. Pagkatapos, ito ako na lang mag-isa. Papatay na nila ako. Di ba? No, ito sabi niya, Lord, they have killed your prophets. They have torn down your altars. Lord, pinagpapatay nila yung mga propeta mo. Pinagsisiraan nila, Panginoon, yung mga altar mo. Ako na lang natitira. Minsan ganun ang pakiramdam mo. Kahit sa opisina, Lord, ako lang ang Christian dito. Pagdating mo sa eskwela, Lord, ako na lang ang Christian dito. Lahat sila, oh. Wala nagkokopya na sila, Lord. Ako na lang hindi kumokopya. Pagsak pa ako. Natuloy tayo. Sabi niya, they're seeking my life. Gusto nila akong patayin. Sabi ni Lord, pero anong sagot? Diba? What is the divine response? Ano yung tugon ng Diyos? Sabi niya to him, hindi mo ba alam na meron akong, sabi niya, 7,000 mga tao na inaalagaan ko, pinipreserve ko, I kept them to myself. Sabi ganoon, who have not bowed down their knee to Baal. Sabi niya, kung akala mo nag-iisa ka, nagkakamali ka. Marami akong tao dyan. Inaalagaan ko yan, binabantayan ko yan. Talagang sigurado kong yan ay hindi mawawala. Sa madalit salita, tinuloy niya, sabi niya, in the same way, ganun din, sabi niya. Sabi niya, there has also come to be at the present time, ngayon, sabi ganun, a remnant according to God's gracious choice. Yung remnant na yun, hinirang ng Diyos ayon sa kanyang kabutihan. Hinirang niya ito hindi dahil magagaling sila. Hinirang niya ito hindi dahil sila'y mabubuti. Hinirang niya ito hindi dahil sila'y mga tapat. Hinirang niya ito dahil para sa kanyang sarili. Are you following? If it is by grace, look at this. It is no longer on the basis of works. Walang issue dito yung kanilang ginagawa. Ako nag-iingat sa kanila. Are you following? Ako nag-iingat sa kanila. And sabi niya, since otherwise, grace is no longer grace. Maliwanag na yung biyaya ng Diyos, hindi yan ayon sa ginawa natin, hindi ayon sa plano nating gawin, ito ay ayon sa pagpili at paghirang ng Diyos sa atin. Ako iniisip ko lang, ilan sa inyo, nakarinig na kayo nung nag-aaral pa kayo o kaya nagtatrabaho, na mayroong mga palabas tapos mag-aas sila ng volunteers. Tapos hindi kayo magbo-volunteer dahil nahihiya kayo dahil baka palmalpak lang tayo. Naranasan niyo yan? Ano ibig sabihin nun? Mamimili sana sila, ni-request ka na lang tayo na mamili sarili natin. Kung tayo na nga namimili, hindi natin mapili sarili natin eh. Sasabihin natin, ikaw na lang, sige na, ikaw na. Di ba? Ganun pa eh, nagtuturoan pa eh. Ibig sabihin, hindi ka bilib sa sarili mo, hindi ka rin bilib sa kanya ka bilib, tapos siya rin hindi siya bilib sa sarili niya.
Kung tayo mamimili sa sarili natin, hindi natin pipiliin sarili natin. Pero isipin nyo, tapos pinili ka ng Diyos. Anong meron ka para mapili ka ng Diyos? Yun ang laging tumatakbo sa isip ko eh. Sabi ko, Lord, ba't ako? Paano nyo ako napili? Bakit ako? Kaya Lord, sobrang, kung tayo po'y honest, hindi natin gusto sarili natin. Sa totoo lang. And yet, this is the grace of God. If you believe in Jesus, God chose you. And if God chose you, just imagine, who are you to be taken notice by God? A perfect, holy God. Naintindihan po? Hindi tayo papansinin para tayong si David. Naalala nyo? Sabi sa tatay ni David, anoin ko yung magiging hari. Idali mo yung mga anak mo ha. Pinila niya yung anak niya, 7. Tapos si David hindi sinali. Para siya sabi, walang karapatan si David. Pero ano sabi ng Lord? Wala sa kanilang pinili ko. Meron ka pa ba ibang anak? Yan ang pinipili ko, yung pinakabunso na maging yung magulang, hindi maisip na may potensyal na maging hari. Naisip niyo yun? So what God is saying, He sees something in us, not because we're good, not because we're handsome or whatever. It is simply because of the grace of God. Nagkakaintindihan. Yun yung prinsipyo yung sinasabi ng Diyos. Now, look at this. The Lord did not set His love on you nor choose you because you were more in numbers than any of the peoples, for you are the fewest of all peoples. But because the Lord loved you and kept the oath which we swore to your forefathers. Ano napansin nyo? He has faithfulness to His words. And sabi niya, brought you out of the mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Kasi ang Diyos, hindi siya nakakalimot sa kanyang pangako. Sa ating kaligtasan, sabi ng Bible that those who are set in the flesh are hostile to God, galit sa Diyos, and they will not subject themselves to the law of God. Hindi so papapasakop sa utos ng Diyos. Even if they do, they cannot. Sa madalit salita, kung tayo lang papabayaan ng Diyos, ang ating choice lagi is always to go against God. Kahit sabihin natin may zeal tayo for God, hindi pa rin sa paraan ng Diyos. Remember nung last week, sabi ni Paul, Romans 10, verse 2, sabi ganoon, they have the zeal for God, but not according to the knowledge, not according to the righteousness God provides. Sa madaling salita, kahit na gusto nilang maging zealous sila sa Diyos, mainit sila sa Diyos, pero hindi nila gusto yung paraan ng Diyos. Gusto nila yung sariling paraan. Hindi niyo ba napansin ngayon yan? Ang daming tao gusto yung bagay ng Diyos. They want to join the fellowship. They want to be part of the church. Pero ayaw nila yung paraan ng Diyos. Tapos aawayin pa nila yung church. Hindi mo napansin yan? Hello? Ay, ba't kasi may D-group pa? Kasi naman yan. Nag-aatin na nga ako, mag-D-group pa. Yung bang, ba't mo pa pinagpipilit ay sarili mo? Bakit? Hindi ka sumunod. Kasi, paano tayo mag-grow together? Yun ang sabi nga ng Panginoon Diyos eh. Nang bata ko mag-aatin ng service pa, bakit kailangan pa may pakanta-kanta? Bakit pa kailangan magsuot ng mask? Di ba? Parang hindi ka mahawa eh. Anak ko po, minsan pinipili natin gusto natin, ngayon, huwag kayo mag-alala, kung hindi kayo nagmamask, okay lang. Okay lang yan. Ako din, hindi naman nakamask. Ngayon, ang punto ko ganito, minsan mayroong mga kalakaran na pinipilit natin gusto natin, pag narinig natin ayaw natin, galit na tayo kagad. Teka muna, relax ka lang. Yun ang sinasabi ng Diyos dito, na minsan ganun tayo. Now, kung tayo ang masusunod, ayaw natin ng Diyos. Akala lang natin, kaya no one seeks God. Kaya maraming tao, they want to be zealous for God dahil sa makakatanggap sila ng pagpapala sa Diyos. Maging kaligtasan man lang. Pero ayaw nila ang Diyos. Gusto nila yung langit, pero ayaw nila si God. Kasi God nagsasabi, eto. Kaya nga alam nyo maraming tao, gusto namin, sunod kami kay God para sigurado pag namatay kami, punta kami langit. Pero pag sinabi ng God, eto ang gawin mo. Ay, hirap naman yan, grabe naman. Sobra naman yan, dami mong requirement. Nakuha natin. Sabi Lord, eto yung paraan ko para makabalik sa akin. Sa anak ko lang. Will you take Jesus? If you confess, inaamin mo ba? Tinatanggap mo ba? Talaga bang sumasang-ayon ka na si Jesus ay Diyos? Kasi yung word na Lord doon, Jesus as Lord. You are referring to, sa Greek translation yan, from Hebrew, Yahweh. Personal God, na talagang inaamin mo, talagang siya nga ang Diyos. Pag siya yung Diyos, anong ibig sabihin?
susunod ka sa pinasasabi niya. Diba? Sabi natin, Jesus, Diyos ko yan. Siya ang aking Panginoon. We say Him, Lord, Lord, but we do not do what He says. Are you following? Yan sabi ni Jesus eh. Kaya balik tayo rito. Kaya ang galing ng Lord, siya na ang nag-i-interfere para iligtas tayo. Sabi ni Jesus, ganito, I said to you that you have seen me and you do not believe. Hindi ka naniniwala sa akin. Sabi niya kasi, all that the Father gives me will come to me. Meaning, kaya ka maniniwala sa akin, dinadala ka ng tatay sa akin. Ang sabi niya, and the one who comes to me, I will certainly not cast out. Pag dinala ka ng tatay ko sa akin, hindi kita itataboy. Ang sabi nga nun, for I have come down from heaven not to do my own will. Hindi ko sasabihin, oy, sumama ka sa akin, kung di ka naman dinala ng tatay sa akin, hindi ko talaga kailangan dalhin ng tatay. Kasi gagawin ko lang yung kalooban niya. Are you following? Okay, sabi niya, but the will of Him who sent me. This is the will of Him who sent me. Ay, ano ba kalooban ng tatay mo? That all that He has given me, pag binigay ka ng tatay sa Kanya, sabi nga nun, I lose nothing. Hindi ko sila pwedeng mawala. Ibig sabihin, hindi pwedeng mapahamak yan. But it raise it up on the last days. For this is the will of my Father, that everyone who beholds the Son and believes in Him will have eternal life. And I myself will raise Him up on the last days. Sabi niya, si God the Father, dadali niya sa kanyang anak. At itong taong dinala, obviously maniniwala kay Jesus. Are you following? At sabi ni Jesus, pag dinala ka ng tatay, I will make sure na hindi ka na mawawala. I will bring you to eternity with me because you are now mine. Naintindihan po? Kaya pag tinanong nyo, paano ko malalaman kung napili ako? Gusto malaman? Nagpasakop ka ba kay Jesus? Kung di ka nagpasakop kay Jesus, sabi ni Jesus, those who are not with me are against me. O, nagkakaintindihan? Andiyan pa kayo? Kaya magtataka kayo, bakit kaya ibang tao, nababasa naman nila, parang wala pa din. Maaaring hindi pa panahon, pero relax ka lang, baka tinatapos pa ng Lord yung programa, yung kanyang magandang kwento, o kaya naman, talagang hindi siya sa Diyos. Yun ang desisyon niya, pinitigas yung puso niya. Ano magagawa natin? Kasi God kasi, gentle yan eh. Hindi ka niya pipilitin kung ayaw mo. Nakakaintindihan? Okay pa kayo? O, tuloy pa tayo para madiinan natin. Hindi ako nagsasabi to, si Jesus ha? Ang nagsasalta, hindi ako, huwag niyo ko awayin. Sabi niya, no one can come to me unless the Father who sent me draws him and I will raise him up on the last days. Sino daw ang lalapit kay Jesus? Sino lalapit kay Jesus? Yung dinala ng Ama. Okay ba yan? Okay pa kayo? So maliwanag yan. Alam niyo yung prinsipyo na yan. Nakita na natin. Maging ang Israel, hindi naman na desisyon yan. Kaya nga sabi ni Paul, kaya tayo nagpipreach. Hindi tayo nagpipreach. Kaya huwag ka ma-discourage. Hindi lahat tumatanggap. Okay lang. Relax ka lang. Kasi God is in control. Pero kaya lang tayong masigasing na binabahagi ang salita ng Diyos. Kasi, sabi niya, or this reason, di mo sabi ni Paul, I endure all things for the sake of those who are chosen. Pero hindi pa sila Christian ha. Napili pa lang. So that they also may be obtained the salvation which is in Christ Jesus and with it eternal glory. Hindi mo alam kung ilan ang mga napili. Pero as you preach, they will receive Jesus. And for their sake, we keep on preaching. Kahit na doon sa mga hindi nakikinig, okay lang. Kaya hindi ka na nadidisturb. Kaya hindi ka na nadidisturb na tinutulugan ka ng ganyan. Okay lang yan. Hindi ka na nadidisturb na hindi ka pinapansin. Hindi ka na nadidisturb na kung ano-anong comment ang nilalagay sa iyo sa ilalim na mataba ka talaga, wala kang kwentang tao. Di ba? Ikay bulang, propeta ka. Walang problema. Bakit? I just preach because God will bring the message to those whom He has chosen. Nagkakaintindihan po? Kaya if you believe in Jesus, you submit your life to Jesus, itong pag-isipan mo, Lord, pinili mo ako. Di ba yung kata, why have you chosen me out of a billion meant to be? Pag inisip ko nga, no, Lord, bakit pinansin mo ako? Sa totalan, loko-loko ako eh. Lord, alam niyo ba, na bata pa lang ako, naninigarilyo na ako, hindi pa ako nagsi 7 years old. Alam niyo ba, magnanakaw na ako, 5 years old pa lang ako. Hindi nga alam ng nanay ko eh. Dahil siyang ninanakawan ko una eh.
Hindi niya alam. Alam niyo po bang, may pinahama ko yung kapatid ko, nanakawin ko yung bagay para siya mapagbibintangan? Alam niyo po bang ginagawa ko yun, Lord? Lord, alam niyo po ba na ang dami kong binobosohan? Alam niyo po ba ang dami ko pong pinaiiyak na huwag na natin pag-usapan? Nakuha ninyo? Lord, alam niyo po ba yun? Oo. Pero ikaw ang hinihiram ko. Di ba, paano pang response mo, Lord? Thank you. Hindi mo. Parang, Lord, bago pa ako, alam mo na lahat eh. Alam niyo bang napaka-hipokrito ko? Naglilingkod ako sa simbahan para lang mamboso. Di ba, yung pag nagsuos siya, di ba, magko-communion. Sasabihin, katawan ni Kristo, ang ganda ng katawan niya. Alam niyo po ba yun? Ganun ho kami kasalbahe. Pero mabait ang Diyos. Bakit? Kasi pag pinili ka ng Diyos, hindi na issue dito ano ka nakaraan mo. Ang issue ngayon, ako na namimili sa'yo, sabi ni God. Kaya kung ikay narito, alam mo, dahil una, walang aksidente sa Diyos, walang maliit na bagay sa Diyos, walang bagay na masama. Kaya ibig sabihin, ipapahintulot ng Diyos yan kasi hindi mo mababago yung pinakalayunin ng Diyos. Kaya yun yung isang bagay na wag nating kakaligtaan. Kaya sabi nga kaya ang tawag sa mga Christians, so as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion. Kung ikaw ay pinili, alam mo you will be more compassionate, you will be more kind, you will be more humble, and you will be more gentle and patient. Hindi ka magmamalaki. Yan ang hirap sa inyo, hindi kayo mga pinili. Kaya sa impyerno kayo. Kapag ganun ang attitude mo, hindi mo naintindihan yun. Hindi mo naintindihan na, wow man, it's not about you. It's not about your goodness or your intelligence na mas matalino ka sa kanila, kaya mas naintindihan mo yung salita ng Diyos. Sila hindi. Hindi. Unless God opens our eyes, we can never see. Kaya itong dapat natin maalala, Lord, salamat po. Salamat po talaga. Kahit ganito ako, nasama pa ako. Sa Corinthians, bigyan kita ng hint, paano napipili. But God has chosen, what? The foolish things of the world to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to shame things which are strong. Sa lahat pa ng pipiliin, kung sino pa yung mangmang, sino pa yung parang walang kwenta sa mundong ito, yung paminsan ng napipili. Para ano? Para mapili rin yung mga wise. Parang in a sense, para mabigyan sila ng pagkakataon. Kasi mahihiya sila eh. Pero at the same time, para ma-judge sila. Kasi yung mga nagtatali-talinuhan, yan ang mga nag-iisip na para nilahin, mas magaling pa sila sa Diyos. Kaya hindi nila kinikilala ang Diyos at ayon lang ang paraan ng Diyos. Yun ang dahilan. And the base things of the world and the despised God has chosen, the things that are not, so that He may nullify the things that are, so that no man may boast before God. Kaya sino man sa atin, alam mo ang pinili ka kasi hindi ka nagmamalaki at alam mo ikaw ay sa ilalim lamang ng awa at biyaya ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, sorry na lang. Kaya sabi nga ni A.W. Tozer, gratitude. Kaya be grateful for God's sovereign grace. Sabi niya, gratitude is an offering precious in the sight of God. Yung attitude ito ng lagi nagpapasalamat. Dahil alam mo, Lord, grabe ka. Parang lahat na lang ng desisyon mo, lagi akong kasali. And sabi niya, it is one that the poorest of us can make and be not the poorer but richer for having made it. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, hindi man ako mayaman. But I know because I belong to you, I am the richest man in the world. Because you chose me. Kaya nga sabi, Lord, you did not choose me, but I chose you to bear much fruit. Hindi tayo, si God. Kaya sa kaligtasan natin, lahat galing sa Diyos. At sa ating pagkakondena, lahat, desisyon natin dahil hindi natin pinili ang Diyos. Paano yun? Yun ang kamangha-manghang bagay. Hindi mo mapaliwanag ngayon, but our God is so wise to be mistaken. Ang tanong, naniniwala ka ba kay Jesus? Nagpapasako ka ba? Talaga siya bang Panginoon ng buhay mo? Then alam mo, napili ka. Hindi yung sarili mo ng paraan, kundi si Jesus. Okay, tuloy tayo. Kikwento ako muna kay itong maman to. So itong maman to, laborer siya. Bibili siya ng pagkain. 50 cents lang pera niya. Sabi niya, sir, bibili lang po ako ng angkop sa akin. Oh, bakit ka nagtatrabaho ko dito? Isang araw, madala ko yung pamilya ko rito. Yun po ang aking pangarap. Ganun ba? O sige, naglabas siya ng pagkain. Okay, dami. Tara, kain na siya. Tapos everyday pupunta siya doon. Babayad niya 50 cents. Ganun ang in-order niya.
Dumating yung panahon, nakaipon na siya para madala na yung mga kamag-anak. Sabi niya, ako, darating po yung kamag-anak ko. Ngayon, bibili na po ako ng $5 worth na pagkain para naman magkasa sa amin. Di, binigay sa kanya. Pag uwi niya, pagbukas niya, pareho nung binibigay sa kanya. Ala po nito, dinadaya ako nito ba? 50 lang ito Di, bumalik siya. Sabi niya, di pwede yan. Talagang makakatikim yung matandang sa akin yan. Wala yung matanda. Tapos yung assistant nang nandoon, Sir, wala po si wala po, malis Sabi niya, kasi ganito nag-o-order po ako ng $5 worth na pagkain binigay sa akin yung normal kong binibili, 50 cents worth na pagkain. Binuksan niya, Sir, yan yung talaga yung $5 worth na pagkain namin. Kaya siguro, sa awa sa iyo nung may-ari, yan ang binibigay sa inyo noong paman. Ilang taon yun ang kinakain yan? 5 taon? 5 taon na kayong nakikinabang ng $5 worth na pagkain. Pero, hindi niyo namalayan na ngayon lang kayo makakatanggap ng tabang bayad. Are you following? Marami sa ating ganyan. Minsan, dami tayong demand sa Diyos na hindi man tayo magpasalamat sa kinakain natin. Hindi man tayo nagpasalamat sa nauupuan natin ngayon. Di ba? Reklamo. Ano ba ito? Ang tagal niya magsalita. At least, nakakatulog ka pa. Di ba? Pasalamat ka naman kay Lord. Di ba? Sa madaling salita, huwag tayong demanding. Huwag tayong entitled. Everything we have is a blessing from God. Pati hangin nating hinihinga. Di ba? Biro nyo, naranasan nyo kung gaano kahirap ng nakaganyan, Pero bait ng Diyos, nakakahinga tayo. Yung mga nagkasakit noon, magpa-respirator, ang laki ng bayad. Pero tayo, libre, araw-araw yung hangin. Sinalaula pa natin yung hangin. Yung iba, dinadagdagan ng amoy. Di maganda. Be thankful. Kaya God wants us to be thankful. Yun ang ating response. Always be thankful. Every day, if we are grateful to God, every day, thank God. Paggising mo pa lang, Lord, thank you for this wonderful morning. Di ba? Pagbukas mo pa lang ng mata mo, wow, thank you, God, that I can see. Lord, wow, thank God, I can walk. God, thank you for the whole night rest. Magpasalamat tayo sa Lord. Pagdating mo doon sa opisina, nagagalit yung boss mo, Lord, thank you, my boss still alive. At least I still have work. Pagpatay na siya, hindi ko alam saan niyo ako lilipat. Pero one thing, Lord, thank you. Di ba? Pagdating mo sa katabi mo, dito na naman ito nangwawala. Thank you, God, I can still feel. I'm a human being. Thank you, God. Always thank the Lord, for that is His will. In everything, give thanks. Now, bakit? Kasi God's of wisdom. He's a wise God. Tingnan natin. What then? What Israel is seeking is not obtained, but those who were chosen obtain it, and the rest were hardened. Ito mga Israelita, hindi sila masasamang tao. They were seeking God. They were seeking God's salvation at sobra silang zealous. Hindi sila kasing zealous. Sila grabe, they fast twice a week. Tayo, nagpa-fasting pa ba tayo twice a week? Friday na lang nga yung fasting natin. Pumapalya pa. Nakuha ninyo? They gave their tithes in everything they received. Lahat na matanggap nila. Pati tinapay, may tithes pa. Sa atin, hindi na nga natin iniisip yun Reklamo tayo na reklamo. May tithes? Bakit may tithes pa? Diba? Ito mga Udyo, walang ganong reklamo. Basta sila, they do things according to what they believe to be God's will. Pero amazingly, gusto nila yon. Kanya lang hindi na na-obtain. Tayo na walang kamuang-muang tungkol sa kaligtasan ng Diyos, na hindi natin alam yung hula na bibigay ng tagapagligtas na si Jesus Christ darating. Hindi natin alam yun. Nakaabot sa atin, tumanggap pa tayo. Di ba? Grabe, tayo pang nakatanggap. At sabihin ng Lord, hindi ko mahinagap na pinili ako ng Diyos. Ang layo na ng Israel sa Pilipinas. Umabot sa akin. Ako pa nakasama. Wow! At sa dami ng matatalinong tao dyan, ako pa na hindi masyadong nakapag-aral. Ako pa na hindi masyadong marunong magbasa. Ako pa na siyang hindi masyadong pinapansin ng maraming tao. Ako pa. Lord, ako pa yung tinatawag na nog-nog noon. Ako pa. Lord, wow! Thank you, God, for this. That is the wisdom of God. And the rest were hardened. But sila, Lord, ano nakikita nang hindi na matanggap kayo? Ano pinahintulutan yung makita ko? What makes me so special to you, O God? Now, tingnan nyo. Just as it is written, God gave them a spirit of stupor,
Eyes to see not and ears to hear not, down to this very day. Anong binigay sa kanila? They could not see. It is a form of judgment. Dahil hindi nila kinilala, hindi nila pinansin yung pangako ng Diyos. Now they keep on rejecting God. They keep on rejecting the promises of God. They keep on doubting God's word. They keep on doubting God's character. Ano ginawa ng Lord? They gave them the spirit of stupor. They could not perceive. Hindi sila makakita. They were blinded. Eyes that they could not see. Ears, hindi na marinig, kahit naririnig lang yung message, hindi po mapasok sa kanila. Ano nangyayari? Ba't hindi ko maintindihan? Naranasan niyo ba yan? Nagbabasa kayo ng Bible nung una? Naranasan ko yan. Nung una nakatanggap ako ng Bible, yung maliit. Nakanabasa ko yan. And Abraham begot Isaac. Isaac begot Jacob. Jacob begot, Judah. Ang bigat naman ito. Puro bigat. Di ba? Ang bigat, wala akong maintindihan. Until one day, talagang nag-umiyak ako sa Diyos, God, kung totoo ka, talagang kausapin mo ako, hindi, wala na akong pupuntahan. And alam niyo po, ang galing ng sagot ng Diyos. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Sabi ko, Lord, totoo ba to? Gusto ko po makipag-isa sa inyo. Subok lang. Tanggalin niyo lang yung pagmumura sa labi ko. Kasi mapagmura po ako, marikenyo ako eh. Bawat salita namin, nagkikwento lang kami sa bagitan, lagi may mura. Di ba? Nakakita ka lang ng kotse. Ang kotse! Nanay mo talaga. Damay ang nanay mo, kotse lang yun ha. Kaya mura na mura, sabi ko. Pero nagulat ako, bigla ako nauhaw sa salita ng Diyos. Basa ako ng basa, binabasa ko yung Roma, binabasa ko. Tapos biglang hinamon ako, nasuntukan ng kaklase ko. Alaman ka, noong panahon na yun, pag suntukan, sopakin mo na kaagad. Sabay takbo, at least isa ka na. Di ba? Pero yung panahon na yun, hindi ko maintindihan. Ang paghihiganti ay hindi sa akin. Yan ay sa Diyos. Padre Damaso, ano nangyari sa'yo? Di ba? Talaga nagulat eh. Ano nangyari? Padre Damaso ngayon, salbayan ah. Ano nangyari yan? Salbayan, loko-loko yan. Bakit ganyan yan? Naintindihan niyo po? Diyos na yung nagbukas ng mata mo. Maintindihan. But once God judges you, wow, hindi mo talaga maintindihan. You will be given blindness to the truth. Now, tingnan niyo po, sabi niya, and David said, made their table become a snare and a trap. Imagine, even in the midst of prosperity, kasi pag sinabi mong table, prosperity yan eh. I mean, in the midst of prosperity, naging stumbling block pa sa'yo. Sa halip na magpakumbaba ka at magpasalamat ka sa Diyos that you are blessed financially, lalo ka pang lumayo sa Diyos. Kasi, yung prosperity can be a blessing na mapapalapit ka sa Diyos. Eto, napalayo ka pa. Nakuha ninyo? Kaya hindi ko yumayaman, sila yung kinakaugnay ng Diyos. Baka nga, lalo sila lumayo sa Diyos eh. Kaya relax lang, hindi, kaya tingnan nyo. Kaya, wow, kung naintindihan natin to, ito sabi ng Panginoon, tuloy tayo. May their eyes be darkened to see not, and bend their backs continually. Loud, tuloy-tuloy. Kaya habang nagpo-prosper, lalo silang trabaho, hanggang sa hindi na sila makapahinga. And they think they are financially blessed. Hello? Andyan pa kayo? Kaya sabi ng Lord, ang talino ng Diyos. Pero itong judgment na to is very purposeful. Bakit? They were hardened. Remember, kanina sabi niya, they were hardened. Naalala niyo kay Pharaoh? Yung hardening ng Diyos ng Pharaoh, sabi niya, katulad ito, sabi niya, dapat patay na kayo eh. Sa verse 15, I put forth my hand and struck you and people with pestilence. You would then have been cut off from the... Dapat patay na kayo eh. Pero sabi niya, pero pinadala ko lahat yung mga plagues na yon para makilala niyo ako that there is no one like me in all the earth. Pero hindi niyo ako pinapansin eh. Pinakita ko na sa inyo may Diyos eh, pero ayaw niyo mamansin eh. Pinakita ko na sa inyo may COVID, pero ayaw niyo pansinin eh. Sige lang. Ayaw niyo pansinin eh. Ngayon, sabi niya, dapat nga patay na kayo eh, pero hindi ko pa kayo pinatay. At sabi niya, but indeed, for this reason, I have allowed you to remain. Ganito na lang. Sa talino ng Diyos, dahil matalino siya, sabi niya, okay, panatiliin na lang kita. Alang-alang na lang sa iba. Sabi niya, in order to show my power, in order to proclaim my name through all the earth, still you exalt yourself against my people by not letting them go. Ano sabi niya? Para malaman na lang ng iba. And alam niyo bang kaya nakarating sa atin yung gospel? Because one of them na naniwala, si Rahab, na naging lola ng Panginoong Jesucristo. Naintindihan niyo? Dumating ang pangako dahil naniwala dahil sa paghuhusga ng Diyos kay Pharaoh. So minsan, itong paghuhusga na to, binigay ng Diyos, ginamit niya pa rin na hindi para ikapahamak lamang niya, kundi para sa ikabubuti natin. Kaya nga sabi ng Panginoon ito,
Basahin natin. Sabi niya, I say then, they did not stumble so as to fall, did they? Far from it. Sabi niya, but by their wrongdoing, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, salvation has come to the Gentiles. Tayo yan. Lahat ng hindi Hudyo, Gentiles. Tayo yan. To make them jealous. Tingnan nyo para tayo maligtas, nang sa gayon, tayo naman, kaiinggitan nila. Dahil, wow, bakit ang ganda ng relasyon nila sa Diyos? Paiinggitan nila tayo. Sila rin, magkakaroon ng pagkakataon na mabukas ulit ang kanilang mata. Nakuha niyo po? Ganun ang wisdom ng Diyos. So what I'm trying to say is this. Sa lahat ng pangyayari, trust God. Kasi hindi mo mamaintindihan lahat ng bagay, pero alam mo, siya yung simula at siya rin yung huli. Kaya kahit hindi mo maintindihan lahat ng pangyayari, marirelax ka lang. You just need to trust the Lord. Kaya itong mga Israelita na to, tingnan nyo, nangyari nung nagpipreach sila Paul. Sabi niya, Paul and Barnabas spoke out boldly and said, it was necessary that the word of God be spoken to you first. Since you repudiate it and judge yourself, sila nagsarili sila nag-judge sa kanila, unworthy of eternal life, behold, we are turning to the Gentiles. Kaya yun ang ginawa. Kahit sila Paul, nagpipreach sila sa mga Hudyo muna, ayaw nila. They judge themselves. Kasi di-reject nila si God. Ni-reject nila yung offer ni Jesus. Kaya punta na sila sa Gentiles. Exactly what God is saying. Nagkakaintindihan? Ito maganda. Now, kaya sabi niya, if their wrongdoing proves to be riches for the world, di ba? Yun ang wisdom ng Diyos. And their failures riches for the Gentiles, how much more will their fulfillment be? Kung tayo naka-experience ng riches ng grace ni God, di lalo na kung sila rin. Dahil yun ang eksaktong pangako ng Diyos para sa kanila. Nakuha po? Andiyan pa kayo? Okay, tingnan niyo po ito. But I'm speaking to you who are Gentiles, therefore insofar as I'm a man, apostles of Gentiles, I magnify my ministry. Kasi yun ang aking ministry, pero hindi ko naman sinasabi ito sa'yo para pagbalaki ko lang na kaya kayo nakatanggap sa Panginoon. Hindi. Sabi niya, if somehow I may move my own people to jealousy, and save some of them, yun pa rin ang heart ni Paul. Maligtas sila. Kaya sabi niya, for if their rejection proves to be the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? Ang sarap, no? Kaya listen to this. Pag hindi mo naintindihan mga pangyayari sa buhay, relax. Keep on trusting on God's wisdom. May papagawa ko sa inyo, sandali lang. Pakikita ko lang sa inyo ito. Marunong naman kayo magbasa, di ba? Basahin niyo ito. According to research, at an English university, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and the last letter is at the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because we do not read every letter by itself, but the word as a whole. Pero ano napansin niyo? Alam niyo yung dulo, magkadulo, nababasa niyo, tama ba? Yun ang idea. Hindi mo maintindihan ng mga nasa gitna. Pero alam mo kung sino ang Alpha at Omega, wala kang takot. You can trust God. Amen? You can trust the Lord. Kaya nga ito mga kapatid, God's wisdom, anong response? Let's trust God. If we are grateful, we will trust Him. And in order for us to trust Him, faith comes from hearing the word of Christ. We need to keep on meditating on His word. Nakakaintindihan? We need to keep on learning from each other as one body. Yan ay bahagi na. Pakisabi mo sa katabi mo, trust God. Now, God's kindness. Ano ba yung kindness? Para maintindihan na natin. Pero ito yun. God's kindness severity. Kindness is not an apathetic response to sin, but a deliberate act to bring the sinner back to God. Yun ang kabutihan ng Diyos. Sabi niya, kindness reflects benevolence in action. Kindness which disposes one to do good, a goodness in an action and expressed in deed. Parang sa punto ng Diyos, hindi lang kita naghahangad ng kabutihan sa iyo, gagawin ko paano kita mahango sa kalalagayan mo. At mailigay kita sa isang maayos na kalalagayan. Are you following? Now, ano yung severity? Paul is therefore speaking of an extremely serious spiritual condition in which people fell from spiritual opportunity into judgment. Binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos. Hindi nila pinansin. Kaya, kailangan silang kastiguhin ng Diyos kasi siya rin ay righteous at judge.
Nakakaintindihan? Kasi maraming mga Christians ngayon, nagsasabi ng Christian sila, pero wala silang paggalang sa pagiging righteous ni God at pagiging holy ni God. Sabi nga ni God, without holiness, no one can enter the kingdom of heaven. Without holiness. Kaya ang Panginoon Diyos, tayo po, kapag tayo nalga sa Kanya, He knows who belongs to Him. They refrain from wickedness. Yan sabi ng Lord. Katuloy tayo. Kaya tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon para maintindihan natin yung passage. For if their rejection is the reconciliation of the world, what will their acceptance be? If the first piece of dough is holy, the lump is also. If the root is holy, the branches are too. Ano sabi niya? Yung dough, pag minamasa, pag hinalo ka doon, dahil holy to, nagiging holy ka na rin. Sinama ka kay Jesus eh. Tama? So naging holy ka na rin. Ganon din yung pag yung ugat, holy, nilagay ka doon, magiging holy ka din. Kaya yun ang idea ng God. Sabi niya, but if some of the branches were broken off, tinanggal yung ibang branches kasi hindi nagbubunga eh. Parang walang kwenta. Sabi niya nun, being a wild olive were grafted in among them and become partakers with them of the rich root of the olive tree. So ang picture niyan, ito yung olive tree, si Jesus. So hindi ka kumakabit. So wala kang, tatanggalin ka na lang. Tayo ngayon na wild olive, referring to the Gentiles, tayo yung ikinabit. Naka niyo ba? Tayo yung ginraft. Pag graft kang ganyan, ikaw ngayon ang nagiging, nagiging holy ka na rin. Na dating ang bunga, baliktad eh. So, very unnatural kasi pag nag-graft ka, kung ano yung bunga ng pasanga na nilagay, yun ang magiging bunga niya. Ito baliktad. Kung ano yung ang magdidikta ng bunga, yung ugat. Kaya alam mong Diyos lang to. Yun ang sinasabi niya. Sabi niya, kaya huwag kayo magmayabang. Sabi ng Panginoon Diyos ganito, in-offer ko si Jesus. Ngayon, tinanggihan niyo pa, pansamantala lang to. Hindi to forever. God is just giving us a chance. Kaya huwag kayo magmalaki. Kasi pwede rin kayong hindi i-graft. Are you following? Kaya sabi niya, if you are arrogant, remember that it's not you who supports the root, but the root supports you. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya sabi niya, if some of the branches were broken off, and you being a wild olive were grafted in among them, and become partaker with them of the rich root, and sabi niya, do not be arrogant. Now, look at this. You will say, branches were broken off so that I might be grafted in. Di ba blessed tayo? Why? Yung Israel, they were broken off para ma-graft in tayo. Yun yung sinasabi ni Paul. Kaya sabi niya, but you stand by your faith. Kaya nananampalataya ka. Do not be conceited, but fear. For if God did not spare the natural branches, He will not spare you either. Minsan kasi, alam niyo ba nangyari sa mga Christians? Naging mayabang sila. They formed a theology. Ang tinatawag na replacement theology. Hindi mo sila masisisi kasi they're trying to interpret the scripture based sa mga nangyayari. During that time, wala na Israel eh. So they thought na paano matutupad yung mga pangako ng Diyos sa Israel kung wala ng Israel? Nakuha niyo? So inisip nila, ang Israel church na yan. Pero yun ay maling teolohiya. Bakit? They were so surprised. Israel was born on May 14, 1948. Nakuha niyo? Magugulat siya. Pero ngayon, kaya nagkaroon ng tinatawag na anti-Semitism. Yung anti-Semitism, ito malungkot na nangyari, kaya talagang kawawa yung mga Israelita. Kasi may judgment eh. Tandaan nyo, may judgment ha. Tigas ng ulo nyo, may judgment. Ito nangyari. Ganun sila na-judge. Noong itong mga Israel, di ba, mga Hudyo, they're very nationalistic. Andun sila sa kapangyarihan ng Rome. Nagalit sila. They want to fight Rome. Ang problema, itong mga Christian Jew, ayaw sumama sa Mountain Dew. Ayaw nila. Kasi sabi niya, that's rebellion against the government. Nakuha ninyo? So, naglabanan. Talo ngayon. Nasira yung templo. So, they were scattered. Galit na galit sila sa mga Christian Jew. In their mind, ang mga Christian, kaaway ng mga Hudyo. Nagkakaintindihan tayo. Ang problema naman itong mga Christian Jew, kaya kawawa sila eh. Ito mga Christian Jew, ang tingin ng Roma sa kanila, Hudyo. Kaya kaaway sila. So they were caught in a crossfire. Nagkakaintindihan. Kaya noong panahon na yon, kumalat ang mga Israel, bawal mismo yung mga Hudyo bumalik sa Israel. Bawal! Kaya they were scattered all over the places. At yung mga Christians, they started preaching something against the Jewish people. Pero hindi nakalimutan ng Diyos yun. Kaya, because part of the judgment yan. Kaya severity yan eh. Part of the judgment yan.
Kaya yung mga Christians na tayo, huwag tayong magmamalaki. Kami na yung bagong Hudyo, kalaban kami sa iyo. Hindi. We need to be humble enough na tayo ay binigyan lang ng pagkakataon ng Diyos para makilala niya at maligtas. Para sila rin ay maligtas sa magitan naman natin. Naunawaan po? Kaya sabi niya, kaya ingat kayo, huwag kayo magmalaki. Kaya inusig po ng mga Christians ang daming mga atrocities, mga pagpapatay sa mga Hudyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya galit na galit sila sa mga Christians. Galit na galit ang mga Hudyo sa Christians. Kaya isip nila, itong Bible na New Testament, para yan sa mga Christians. Itong Old Testament, atin. Ang problema ba, yung Old Testament nila, yung pang paraphrase version, ibig sabihin yung Talmud, yung interpretasyon lang ng rabbi. Di ba? Ganon din sa Bible. Minsan, alam mo, pagka hindi ka pwede magbasa ng Bible, paano malalaman? Paano ka makakapagtanong? Hindi pwede kang lokohin, di ba? Sila lang may karapatan. Ano ba yun? Wala ka bang utak? Parang ganyan. Kaya sabi ng Lord, bawat isa natin magbasa. Yun ang in-encourage ng Diyos sa atin sa Acts 17:11. You read and study similar to the Berean Christians. Di ba? Kaya hindi kayo para linuloko. Kaya checkin mo kung tama. Kasi kahit ako nagkakamali, hindi lahat tayo tama eh. Di ba? Lahat tayo may tama. Nakuha nyo? Kasi tao tayo eh. But we need to help one another as one body to understand better. Sabi ng Lord, behold then, the kindness, look at the words, and severity of God. Yes, mabait ang Diyos, but don't ever forget, He's also holy. Kaya He will bring judgment to those who fell. Severity, but to you, God's kindness. Para sa iyo, na tumanggap kay Jesus, God's kindness. If you continue in His kindness, otherwise, you also will be cut off. People, some Gentiles, they will reject Jesus. Akala nila sila ang source. At gagayahin nila yung paraan pa rin ng mundo. Na they will try to win Jesus Christ. Sabi ni Jesus, remember, I am serious with my holiness and my righteousness. You cannot come to me with your own terms. You come to me with my terms. Nagkakandidihan. Kaya ito ang amazing kay God. And they do not continue in their unbelief, will be grafted in. Kung yung mga Hudyo nga God is able to graft them again. Ibabalik sila ulit. And sabi niya, for if you were cut off from what is by nature a wild olive tree and were grafted contrary to the nature into a cultivated olive tree, how much more will these who are the natural branches be grafted into their own olive tree? Next week, lalo maintindihan niyo pa ito, ha? Pero binigyan ko lang kayo ng overview. It said, for I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery, so that you will not be wise in your own estimation, that a partial hardening has happening to Israel until the fullness of the Gentiles, may bilang lang, until the fullness of the Gentiles has come in. So all Israel will be saved. Hallelujah! Maliligtas sila. Paano mangyayari doon? Paano mangyayari? Hindi na maintindihan. May papakita ko sa inyo. Sabi na, one day, pinophesy ito ng Lord. Hindi maintindihan ng mga Hudyo to. Sabi niya, on that day, I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. Kasi babalik niya eh. They will be saved. God will do something. At talagang they will come again to Jesus. And I will pour out on the house of David, on the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace. Para sa kanilang to ha. Para sa Israelites. Sabi niya, end of pleading so that they will look at me, whom they pierced. Sa pananaw nila ngayon, hindi na maisip yon na si Jesus Christ bilang kanilang Messiah ay mapapako sa krus. Hindi nila alam. Ang alam nila, there will be peace. Pero biglang, sabi niya, they will look at me whom they pierced. Paano nangyari yun? Pinierce nila si God. Sabi niya, and they will mourn for him like mourning for an only son, and they will weep bitterly over him like the bitter weeping over a firstborn. Paano nangyari yun? Nako nyo? Kasi si Jesus yun eh. Eh bakit sabi ni Jesus? Behold, He is coming with the clouds. Babalik siya ulit. And every eye will see Him, even those who pierced Him. And all the tribes of the earth will mourn over Him. So it is to be. Amen. Jesus is the final, di ba? Consummation of that plan. Babalik siya ulit. Hindi ba natin fully maintindihan pa ngayon dahil wala tayong enough time. But I'm telling you, once He come back, ang tanong, have you really acknowledged Him as your Lord? Di ba? Kapag sinabi mo, hindi ako naniniwala, okay lang. Baka hindi mo patapanahon. At huwag sanang dumating. Natigasan mo yung puso mo dahil ayaw mo pa rin magbago dahil, hindi, ayoko maniwala dyan kasi laban yan sa aking gustong lifestyle. Maniwala ka, time will come, it will be hardened at wag sanang dumating, natutulungan ka pa ng Diyos, natigasan, alang-alang sa iba.
Nagkakaintindihan tayo. Huwag sanang dumating. Allow me to end with this. Kaya sa ganitong bagay, dapat maging mapag-isip tayo. Tandaan natin, we need to be thoughtful in our lifestyle. Kung ang Diyos ay talagang banal, abay, medyo mag-ingat tayo. Maging talagang seryosohin natin siya ng totoo. Hindi yung parang, Christian na ako, kahit anong gawin ko, pwede na ako, maliligtas na ako. Hindi ho totoo yun. Because the grace we receive that saved us, ayan din ang grace that will help us to say no to ungodliness. Bakit? Because we know that He will be coming back again and we will see Him face to face. Yan ang ating Panginoon Diyos. Let me end with this. Meron po isang Christian, sobrang excited. He keeps on sharing the Word of God to the people. Lagi sabi, grabe si Jesus. Sabi niya, how can you? Ikaw, paano ka naging isang American Indian? Di ba? Alam niyo mga American Indian, di ba? Maraming mga mga spiritism. Ang dami ganun yan eh. Pero ito, sobrang mainit sa Panginoon Diyos, sa Panginoon Kristo. Tapos sabi niya, bakit anong meron ka? Hindi mo lang naintindihan. Naglagay, yung caterpillar, nakita niya. Pinaikutan niya ngayon ng lighter fluid. Parang ganyan. Tapos, sinindihan niya. Di, umapoy! Sabi niya, walang magawa yung caterpillar. Ganyan nga. Tapos tumatayo na. Di ba, nakadapa yan. Tatayo ng ganyan, tatayo. Talagang wala siyang ibang paraan para maligtas. Hanggang sa kinuha siya ng Indian. Ginanyan niya yung daliri niya. Kumapit yung caterpillar. At naligtas. Sabi niya, ganyan na ganyan ang buhay ko. Wala na ako mapuntahan. Magulong-magulo na buhay ko. Punong-puno na ako ng kapahamakan sa paligid ko. Wala na ako matakbuhan. But Jesus Christ reached out His hand on me and He lifted me up. Kaya hindi ko pwedeng hindi pagsabi sa lahat. Dahil siya ang aking tagapagligtas at siya ang nagbigay ng buhay sa akin. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, alam mo ang buhay natin. Don't ever use God as an excuse to live a wicked life. Lahat tayo, we have the struggle to sin, but because of His grace, because of His kindness and severity, yung ating gratitude ay mapapahayag lamang kung tayo rin ay nag-iisip on the way we live. Pinapahayag natin ang totoong pagpapasakop kay Kristo Jesus. Pag-isipan nyo ng mabuti. Kung tayo ay nakakaunawa sa pagpili ng Diyos sa atin, di ba dapat tayo mapagpasalamat sa Kanya? Kung tayo ay nakakaunawa na sa Kanyang katalinuhan, walang bagay na nangyayari na hindi natin ikabubuti, di ba dapat lalo tayo magtiwala sa Kanya? Sa halip na tayo punong-puno ng reklamo sa puso. Ngayon, kung alam natin na ang Diyos ay mabuti, ngunit siya rin ay makatarungan, siya rin ay banal, na nagbibigay din ng karapatang parusa sa mga taong hindi kumikilala sa kanyang kapangyarihan. And one day, He will avenge against His enemies. Di po ba't dapat siniseryoso natin ang kanyang mga sinasabi? Kapatid, maikli lang ang panahon. Hindi nyo ba napansin ang bilis ng mga pangyayari? Parang kamakailan lamang. Parang pagpapasko na naman. Isang taon na naman ang lilipas. Isang araw, haharap tayo sa Panginoon Diyos. Hindi natin alam kung kailan. Pero tanong, have we really taken Him seriously? While you and I are still alive, God is giving you the chance to understand His calling and His choice of you. Kung ikaw yung tinawag ng Diyos, do not harden your heart. Come to Jesus. Accept Him as your Lord and Savior. Tanggapin mo siya. Bilang yung Panginoon tagapagligtas. Huwag kang magmatigas. Huwag kang magmalaki. Take His words seriously. Live a life na talagang pinag-iisipan na hindi nyo nating binabaliwala ang bawat panahon. Dahil bawat ng bagay meron tayo. Maging ito'y salapi, maging ito'y oras, lakas, lahat ng ito ay sa Diyos kung siya ang ating Panginoon tagapagligtas. At kapatid, kung hindi pa yan ang iyong desisyon ngayon, and somehow God is speaking to you because God has chosen you and appointed you to come today to Him. Huwag mo nang pagpaliban ng bukas. Sa mga nagtaas ang kamay, sabi ng Panginoong Jesus, thank you for choosing me. Kaya naman ako lumalapit sa iyo.
Pinapahayag ko ang aking pagtitiwala sa iyo, Panginoong Hesus, bilang Panginoon, bilang Diyos, at bilang tagapagligtas. At salamat na kayo ay buhay. Kayo ay nabuhay magmuli pagkatapos ng 3 araw para ipahayag at ipagtibay sa amin na napagtagumpayan ninyo ang kamatayan. At tulad ng pangako ninyo, ng lahat ng dinala ng iyong Ama sa inyo at lumapit sa inyo, ay inyo pong iingatan hanggang sa muling pagkabuhay. Salamat po aming Panginoon Diyos sa kaligtasang ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po. Ngayon naman, Panginoon, dinadalahin ko ang bawat isang narito. Thank you, God, for choosing us. Thank you, Lord, for the salvation. But I pray, Father God, for those who are still skeptic about your truth, may you soften their heart. May you still be merciful and gracious to them, that they may come to understand and accept that you alone can save them. So Lord Jesus, at kami naman po'y lalong maging masigasig na ipaalam sa lahat ang kaligtasan ninyo, nang sa gayon yaong mga hinirang mo ay makakilala at makaranas ng kaligtasan na inaalok ninyo sa magitan ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po aming Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat pamilyang aming nire-represent at ipahintulot niyo po kami maging tapat sa inyong panawagan at sa iyong kalooban. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. God bless.